Pag-usapan natin yung number 4. Number 4, return ticket. It's either i-hold ka na or worse, i-upload ka na. Doon sa mga nagtatanong, ano raw ba dapat ang i-present na requirement sa immigration pag ikaw ay lalabas ng Pilipinas bilang turista or tutur ka international, mag-uubos ka ng pera doon. Marami kang pera, no? Pero anyway, yung pinaka-basic, 6 yan eh. Number 1, passport. Number 2, visa. Number 3, boarding pass. Number 4, return ticket. Number 5, itong hotel booking. Number 6, itinerary. Pag-usapan natin yung number 4. Ito pala, number 4, ito. Number 4, return ticket. Magkaiba yung boarding pass sa return ticket. Ang boarding pass kasi, pinaliwanag ko sa unang video ko, no? Yan yung ibinibigay pagka nag-check-in ka na. Yung return ticket mo, nakaano yan, nakahiwalay yan. Ang return ticket, hinihingi yan. Pagka ikaw ay turista, ito tandaan nyo pag under ng tourism, matic required ang return ticket. Huwag kayong maniniwala doon sa sinasabi na, halimbawa, ang punta mo Amerika, binigay sa'yo, turista ka, meron kang tourist visa na Amerika, 6 months. O dahil matagal ka, hindi ka bibili ng return ticket mo, dito, pag alis mo rito, isa ticket mo, sabi mo, doon ka na bibili. Tourist visa yung hawak mo, definitely. It's either, pag wala kang return ticket, it's either, pabiling ka on the spot. Ang mahal nun. Or, kung hindi mo kayang bumili, dahil may sponsor ka, yung sponsor mo hindi kayang madalian, definitely, it's either i-hold ka na or worse, i-upload ka na. Kasi ang return ticket, ano ba ang under ng tourism? Pag sinabing tourism, kasama dyan yung visiting visa. Visiting visa, take note visiting visa is under tourism. Ibig sabihin yan, pag ang hawak mong visa is visiting visa or may sponsor, kinakailangan mo pa rin ng return ticket required. At ito, lagi kong sinasabi, ang magre-react dito, alam ko na kung sino eh. Itong mga scrupulous na or mga lukulukong agency, ahente ng travel agency na ang sinasabi, pwede yung dummy ticket. No. Hindi po pwede ang dummy ticket sa immigration. At sabihin natin, it's a warning na rin. Hindi nyo na kayang lokohin ngayon ang immigration officer na ang ipapakita nyo dummy ticket. Minsan yung may mga nagre-react na mga ahente ito. Alam ko mga ahente ito. Ginagamit raw nila yung dummy ticket. No, hindi to. Wag kayong gagamit ng dummy ticket. That's illegal. Kasi sa pangalan pa lang Kasi at napagloloko kayo, ito take note pag ang ibinigay sa inyo ng inyong travel agency or consultant agency, dummy ticket, alam niyo ba kung magkano lang ang dummy ticket? Kung ang bayad nyo, bigyan ko kayong simpleng computation. Halimbawa, papunta kayo ng Dubai. No? Halimbawa na natin, siningil kayo, 50,000. Ang ticket ng Dubai, minsan mga around 35,000 round trip na nun. Yun, round trip na. May pagka kumuha yan ng one way from Manila to Dubai, ang babayaran niya one way lang. At alam nyo ba kung magkano lang yung dummy ticket? Mga 5,000 pesos O minsan libre pa Libre pa yung dummy ticket, no? Pero may travel agency na nagbebenta ng dummy ticket. Mga ganun ang halaga, 3,000 hanggang 5,000, kagustuhang kumita ng karagdagan, Pero, pag nabukayo kayo na immigration officer,
yung dami ticket nyo, yun ang magiging rason. Ibig sabihin, hindi kayo babalik ng Pilipinas, kaya ang dala-dala nyo, dami ticket, di ba? O kaya, kayo mismo, wala kayong kaalam-alam. Yun ang ibinigay sa inyo. So, ano nyo, may way naman para yung return ticket nyo, makonfirm nyo kung tunay, kung nakabook kayo talaga, hindi yung reserve booking lang. Dami ticket is reserve booking lang yan. O kaya meron din talaga na naka-book na talaga pero pagka kinonfirm mo, walang record. Yun ang tinatawag na dami ticket. So mag-ingat sa dami ticket, hindi ina-allowed ng immigration yan. Ganun. Kasimple yun.